tawag dito is brainy. May matapos ko na. बस कर जाने किते शीशा ना तड़क जे पापा मार दी नु तेरी. Hello mga kabudol! For today's video nga ay pupunta nga ako sa simbahan ng mga Indiano kasi nga may padasal sila. At kaya naman may dala-dala nga akong papuntang simbahan kasi nga yan ang mga uupuan nila kasi nga doon ay pumuhala ang sila ng venue na talagang malamig naman nga dyan kapag naka-cross legs. Kaya naman dinala ko doon ang aking daladalang foam. Pagkadala ko nga nung daladala kong foam, ay dumiretso na nga ako sa simbahan nila. Dito nga pala sa kanila ay bawal na hindi walang lagay yung buhok mo kasi nga yun ang tinatawag nilang chuni. Or kaya naman kahit anong ilagay nyo dyan sa ulo nyo, pwede naman basta may takip, pwede pong panyo, yun, pwede po yun. At pagpunta ko nga ng kusina, nakita ko nga itong aking mga kakilala din dito na Pilipino na sila nga ay nag-prepare na dahil nga kailangan dito maraming pagkain kasi maraming ang dadalo dito sa padasal na ito. Pagdating ko nga talagang sobrang busy na nga sila sa paggagayat ng mga kailangan gagawin kahit nga ako ay talagang tutulong din nga ako sa kanila kasi sobrang daming lulutuin. At pagdating ko nga ay marami na nga rin mga Indiano dito na ayan nga ang aking kakilala si Binga, ayan sa galing naman talaga magayat. Nakakatuwa nga lang itong mga Indianong ito kasi tuwing may padasal nga ay talaga namang tulong-tulong sila sa mga gawain. Tapos ito na nga, ginayat na nga nilang luya, sili, sa kahit sobrang dami nga lang nang gagamitin diyan kasi nga alam naman natin pagkain ng mga Indian is more spices talaga. At syempre hindi rin pwedeng hindi ako tutulong dyan. Ito palang ginagawa kong ito ay sauce yan na gagamitin sa kanilang pagkain para naman dyan i-dip yung mga pagkain na kakainin nila. At nung nagutom na nga ako, syempre kumain na nga muna ako. At pagkagain ko, balik na naman nga tayo dito sa ginagayat nila, may almond. At saka ito, napakasarap nga niyan pag naluto yan. Kung sa ating pagkain, parang kalderetang kambing. Cheers. Tapos ito nga, mag-i-start na silang lutuin ang ibang putahe. Tapos ito, meron nga silang carrots. Tapos ito naman yung pakora, yung parang patatas sa loob. Sa kanila nga kasi mga kabudol, ay bawal talagang meat dyan sa kanila. Kaya more on gulay lang talaga sila tuwing may padasal dito. Tapos ito na nga, so nagpe-prepare na sila sa mga iba pang lulutuin kasi sobrang dami nga talaga ngayong lulutuin. Tapos ari nga, nilagyan na nila ng sili, luya, bawang. Tapos ito, pag nag-golden brown, okay na yan kasi yan ang magiging sauce nila. Ito kasama ko nga ditong dalawa talaga namang napakasipag at napakasarap talaga nilang magluto. Ito naman pa yung labanos, hindi ko alam kung anong luto yan. Tapos ito naman, meron sila ditong parang sariling gawa na ngayon na parang ang lasa niya is parang cheese lang. Tapos may almond. Alam nyo guys, sa totoo lang, mas mahal talaga ang pagkain nila kaysa sa atin. Tapos ari na nga yung mga ibang kasama dito sa mga Indiano. So nag-hi nga sila sa vlog ko. Tapos ari nagpapugi pa nga si Kuya Bobby, Charis. Tapos ayan, ang iba naman dyan gumagawa ng tsaa or tea kasi nga minsan may mga Indianong napunta dyan kasi nga para pagdating may mainom sila. Kasi nga dito sa mga pag may padasal nga talaga sila or kaya simba or tuwing linggo is libre talaga yung mga pagkain sa kanila. At syempre ito gagawa na nga kami ng roti or chapati kasi nga itong pinaka-main na pagkain sa kanila. Yung kung sa atin meron tayong kanin, sa kanila naman yan yung pinaka-kanin nila. So, ang ginawa nga namin dyan is nasa 15 kilos na harina. So, gagawin namin yan mga bread nila. Ayan. So, titingnan nyo kasi mahirap kasi pag sobrang bigat. Kaya naman, nagpatulong na nga kami dito kay Kuya para naman nga maayos ang paghalo at talagang hindi siya buo-buo. Kasi mas mahirap yan i-roll or gagawing tinapay kung medyo may mga buo-buo sila. Tapos ito na nga, ginawa na namin ng roti, yung pinaka-tinapay nila. Tapos ito na nga, so tumulong na nga rin ako gumawa. Kasi nga, syempre marunong naman nga ako gumawa ng roti or chapati. So, ari na nga, tinutulungan ko na nga sa Ate Kati para mas mabilis nga naman. Kasi nga, sobrang dami ang gagawin namin. Nasa almost 20 kilos ang gagawin. Kaya naman, talaga namang mga ngalay ka naman talaga dito. Hindi mo na kailangan mag-exercise kasi lalaki talaga ang braso mo dito kakarol. So, ako nga yun ang tagagawa, tapos naman may tagalagay ng, pagkatapos kasi niyan maluto, lalagyan pa siya ng parang pinaka-butter, kasi nga, para mas masarap, or para hindi maging crunchy yung bread. So, yun yung mga procedure na ginagawa namin dito tuwing may padasal. Then, after ko naman nga gumawa ng roti, so nagayat nga ako ng iba pang mga gagawin. So, nagagayat ako dyan ng parang, gagawin ding gulay, yung pinaka-ulam nila doon para sa ginawa nating bread kanina. So, naluto na nga ang iba pang mga putahe nila. Ito nga yung pinaka-sabji nila. So, mixed vegetable yun. Sobrang sarap niyan, grabe. Tapos, umitit mo po siya sa iba pang parang gatas, ganun, parang daing. So, ang sarap niya talaga mga kabudol.
Kasi nga ako sanay na rin ako kumain ng mga Indian food. Kaya para sa akin, kung sa Pilipino, ihahintulad ko siya mga adobo, mga ganun siya kasarap sa akin. Tapos ito naman, so luto na rin nga yung dal, yung parang munggo siya na ginawa. Tapos ito naman yung talagang number 1 na pinaka-favorite ko. May kasama siyang munggo. Tapos yung white na yan, sobrang sarap niyang, promise. Tapos ito naman yung pasta nila. So, luto na din. Tapos ito naman, lulutuin. Ito talaga masarap siya. Sobrang sarap niya na parang empanada sa atin. Pero ang laman lang niyan is puro talaga vegetable. So, ayan, nagsisipagdatingan na nga ang iba kasi nga ang padasal na ito ay hanggang madaling araw talaga siya. Tapos ito na nga, nagsiserve na ang iba para naman sa mga kasamahan na dumadating. So, hanggang dito na lang mga video natin mga kabodol. Hope you like this video. Don't forget to like, share, follow my page para updated kayo palagi. Bye!